Ayun po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito po sa post ng ArcLight na shinare po mga kabida ni Dr. Rob Rances po. Ito po patungkol ho sa sinabi po ni Mr. Ronald Llamas, isa pong self-proclaim political analyst daw, mga kabida. Kung saan po ay sinisisi po niya makabida ito kung si Vice President Sara Duterte, na dahil daw sa paglustay daw niya ng pera po makabida, nagkaroon tayo ng crisis po ngayon. Okay, teka muna. Bakit po si Sara Duterte po yung sinisisi ho dito? Okay, eto babasahin ko muna itong post po ng ArcLight na sinabi daw ni Mr. Ronald Llamas po, kung hindi nilustay di umano ni VP Sara ang pera ng taong bayan, wala sanang crisis ayon sa isang political analysts. Ang tinutukoy po nila dito makabida itong si Mr. Ronald Llamas po, Okay? Ito yung tanong. Bakit po sinisisi po ni Llamas si VP Sara doon ho sa paglustay po niya ng pera? Unang-una po, hindi pa po napatunayan po makabida na nilustay po ng Vice Presidente yung pera. Ang tinutukoy po niya dito makabida yung confidential funds po ng Vice President diyan po sa Department of Education, kung saan po nasa 125 million pesos na sinasabi ho makabida na ginastos daw ng Vice Presidente sa loob po ng 11 araw. Okay? At meron pa pong allegation po sila, na meron daw 600 million lahat-lahat po. Okay, kabilang na po makabida yung pondo po o yung confidential funds po ng Office of the Vice President po, makabida. Pero kung isusuma natin lahat, hindi po umabot ng billion eh. Okay, yung allegations po, yung amount na allegedly nilustay ng Vice Presidente, Again hindi pa po ito napatunayan po makabida. Okay? Yung nilustay daw na pera ni Vice President Sara Duterte, Okay? Eto. Bakit po hindi po kinwenta po makabida ni Llamas yung billions of pesos po na nawala po dahil ho sa corruption diyan po sa flood control projects. Alright? Bakit po hindi po kinwenta po makabida ni Llamas yung billions of pesos na sinilid po, okay, sa maleta po makabida? Ipinamudmud po makabida doon ho sa mga politiko. Alright? Bakit hindi po niya sinisi yun? Bakit yung 125 million pesos po? O di kaya yung 600 million pesos po, na di umano, nilustay daw ni VP Sara? Okay? Malinaw po makabida na tinatarget po niya dito si Sara Duterte. Lahat na lang pong mga nangyayari po sa Pilipinas, ibinibintang po makabida kay Sara Duterte. Katulad po ng ginawa po nila makabida sa dating Pangulo, lahat ng mga nangyayari po ganap dito sa Pilipinas isinisisi po nila sa dating Pangulo, sa dating administrasyon. Ganun na ba sila ka-frustrated po? Lahat na lang mga ganap o pangyayari po ang may gawa mga Duterte, makabida? O illogical po yung accusation po ni Mr. Llamas kung totoo man po na kanyang sinabi po ito, mga kabida. Na nilustay po ng Vice Presidente po yung pera mga kabida ng taong bayan, Okay? Unang-una, maglabas ka po ng katunayan o katibayan po na nilustay po ng Vice Presidente yung pera, Okay? Yun kasi yung narrative po nila mga kabida, na nagkaroon po ng corruption sa Department of Education at sa Office of the Vice President during the term of Sara Duterte. Gusto ko nilang ipalabas po na corrupt si Sara Duterte. Alright? Kaya nga hanggang ngayon, yung narrative po nila makabida, okay, na corrupt ang Vice Presidente, hindi pa po yan napatunayan hanggang ngayon. Alright? Kaya nga, gusto ko nilang iprolong to para at least tumatak doon ho sa pag-iisip po ng mga Pilipino na ganun po ang Vice Presidente, mga kapida.
Pero actually, wala ho silang ebidensya eh. Okay, katulad na lang po sa mga reklamong isinampa po laban kay Vice President Sara Duterte mga kabida, dyan po sa House of Representatives, yung impeachment complaints. Hanggang ngayon, wala hong matibay na ebidensya. Kaya nga, yung iba pong mga mababatas po ay nag-withdraw po ng kanilang support dito sa impeachment complaints dahil wala hong matibay na ebidensya po mga kapita. Puro recycled. At yung mga aligasyon na yon sinagot na po ng Commission on Audit, mga kabida. Okay? Para lang po magkaroon po sila ng kaso, dinagdagan po nila ng testimonya daw di umano ni Ramil Madriaga na sangkot si Sara Duterte sa pagtanggap po ng millions of pesos po mula sa POGO operators at saka drug lords. Alright? Tapos eto pa po, pati yung SALN po ni Sara Duterte po ay kinakalkal na po ngayon, mga kabida, dahil sa aligasyon po ni Trillanes, mga kabida, na si Sara Duterte nagkamal daw ng malaking pera po sa bangko, Kaya kung naalala po ninyo, mga kabida, nagbanta ito kung si Jervil Luistro po, ang chairperson po ng Committee on Justice dyan sa House of Representatives sa mga bangko na kapag hindi daw nila ibibigay yung mga dokumento po, yung mga bank accounts si Sara Duterte at nung kanya hong asawa po mga kabida, posible hong mahaharap po sila sa contempt. Pwede ba yun? Ganun ba kadali? Okay? See? Yung ginagawa po ngayon ng House, malinaw po mga kabida, na overreach na po sa kanilang function. Okay? Kaya nga, yung mga anti-Duterte forces, masisense po natin mga kabida, yung iisang narrative lang po yung kanilang dala, mga kabida. Mula sa Pinklawan, Yellow Tards, hanggang dun ho sa mga kongresista po, na kalyado po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, iisa lang talaga yung kanilang naratibo po, Nagnakaw si Sara Duterte ng pondo mula sa confidential funds. Tumanggap ang Vice Presidente ng pera mula sa drug lords at POGO operators. At nagbantang Vice Presidente na papatayin po niya ang Pangulo po ng Pilipinas, ang First Lady at yung dating House Speaker. Yun yung narrative po nila ngayon, mga kabida. Kaya nga hindi ho nakapagtataka po, na sustained yung kanilang kampanya po dito. Nasiraan po ang Vice Presidente. Kasi yun yung goal nila Siraan ang Vice Presidente para ultimately, hindi na po ito makakatakbo po makabida sa 2028 presidential elections. Alright? So, isa po si Llamas po makabida ang kumakampanya po, dito sa pagsira ho sa pagkatao po ni VP Sara, Mantakin nyo, nagawa niyang akusahan po ang Vice Presidente na nilustay po ang pera at dahil sa nilustay po ang pera, yun daw yung dahilan kung bakit meron po tayong kinakaharap ngayon na krisis sa bansa, mga kabida, which is hindi naman po yun totoo. Okay? Kasi ang dahilan po ng krisis po sa Pilipinas, mga kabida, ay yung giyera po sa Middle East, kung saan po ang epekto po dito, mga kabida, yung pagtaas po ng presyo po ng mga produktong petrolyo. Yun yung klaro po doon. Hindi ho sa pera na nilustay daw na wala naman pong ebidensya ni Vice President Sara Duterte. So para po sa inyo, ano po ang inyong tingin ho dito, mga kabida? Sa akusasyon po, at aligasyon po ni Mr. Ronald Llamas po, Vice President Sara Duterte. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.